Welcome sa ating YouTube channel, Major Updates. For today, pag-uusapan naman natin ito nga pong picture ni Arjo Atayde nitong nakaraang mga araw. Ito yung pinaka-latest niya pong ganap sa kanyang distrito. Para nga naman, no, ipakita na hindi raw siya aalis, hindi raw siya tulad ng ibang mga sangkot di umano sa flood control project na bigla-bigla na lang daw matapos daw masangkot, madamay doon sa flood control project at dahil doon ipinapakita niya raw na hindi raw siya ganon na politiko. Yung parang ginagawa daw niya yung kanyang trabaho na pagiging congressman na ang bait-bait daw niya, di ba? Pero akala siguro niya makukuha niya yung kiniti ng taong bayan sa mga ganyang relief goods, no? Or dito nga po sa kanyang relief operation na namigay ng mga ayuda or yung mga sabihin na lang natin na mga yung mga pabigas, mga bilata, di ba, na alam naman natin na hanggang ngayon ay mainit pa rin ang ulo at ganit na ganit ang taong bayan sa mga government official na sangkot nga po sa flood control project. Nakita naman natin kung gaano nakita naman natin yung reaksyon ni Vice Ganda noong linggo sa kilos protesta ng yung para doon sa mga nagrally noong linggo, talaga namang isa sa mga nag-trending ay sina Vice Ganda at yung mga artistang sumama sa mga rallyista na nagrally sa iba't ibang lugar dito nga po sa Metro Manila. Diba? Sa Menjola, sa EDSA Shrine, diba? Na nagrally noong linggo. Nakita naman natin kung gaano kagaling or yung reaction ni Vice Ganda na talaga namang kahit na masama talaga namang masama yung loob ni Vice Ganda noong ginawa niya yung kanyang mga sinabi na minura yung mga government official na sinabihan niya na sana daw, wish niya daw, minura niya Siguro kasama si Arjo Atayde sa mga minura ni Vice Ganda dahil isa nga itong si Arjo sa mga government official na sangkot nga sa flood control project issue. Kaya sila ay pumunta noong linggo para ipakita ang kanilang pagkakaisa sa nangyaring issue, no, para po ipakita sa publiko or dito nga po sa Pangulong Bongbong Marcos kung gaano sila kagalit sa mga tiwali na mga government officials. Nakita naman natin na minura at talaga namang binigyan ni
ni ni Vice Ganda ng malutong na mura itong mga government official na sangkot nga po sa flood control project. Pero ito nga po yung ang nangyari mga kaaldab, no? Kahit naman mag-rally yung mga Pilipino noong linggo, ang tanong, narinig nga ba? Narinig nga ba kayo ng Pangulo? At yung mga sinabi ni Vice, susundin nga ba ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sinabi niya na gusto niya na suggestion niya na patayin or ibalik yung death penalty or yung bitay sa Pilipinas para lang daw sa mga sa mga government official na nasangkot nga po dito sa corruption sa flood control project issue na ito. Kasi gusto niya ibalik niya yung sabi niya inutusan niya itong si Pangulong Bongbong Marcos na ito nga pong si Vice Ganda ay inutusan itong si Pangulong Bongbong Marcos na ibalik or sana ay patayin na lang daw, wag na lang daw ikulong yung mga corrupt na government official. At ayon ang mga tao sa kanyang mga sinabi, pero sabihin na natin na totoo naman yan, pero ang tanong may mga taong mga taong hindi nagustuhan yung sinabi ni Vice Ganda na yung tungkol nga doon sa death penalty. Diba? Kahit naminura na nga niya yung mga government official dahil doon sa issue ng flood control project. Ang tanong ko lang, kasi may mga umaalma may mga pumapalag noon na sinasabi niya para bang hindi siya takot na baka mamaya makasuhan itong si Vice Ganda dahil sa mga sinasabi niya. Yun po kasi yung kanyang opinion noon sa nangyaring flood control project na isa sa mga sabihin na lang natin na malaking scam dito sa ating government. At ito nga po yung pinabakita ko nga po sa inyo na picture ng pamilya Atayde na pumunta nga daw yung ama ni Arjo Atayde sa ibang bansa para po makaiwas sa stress daw. At lalong umiinit ngayon ang ulo ng taong bayan sa mga ginagawa ni Arjo Atayde na para bang kinukuha niya ulit yung loob ng taong bayan. Kasi meron nga akong nabalitaan mga kaaldab na ito nga pong ayon daw kay Christopher Min, hindi ko pa naman siya totally napanood, pero ayon sa nasagap nating informasyon mula kay Christopher Min, hindi ko naman to napanood, totally, mga kaaldab, pero ayon doon sa nakita kong thumbnail or doon nga po sa caption ng vlog ni Christopher Min with Romel Chica at saka ni Wendell Alvarez, para bang
noon nga po sa showbiz nauna, sabi raw parang may balak yata itong si Arjo Atayde na tumakbo ngayong 2028. Hindi bilang congressman, kundi bilang isang mayor. Para bang gusto niyang kalabanin itong si Mayor Joy Belmonte or kung sino man, dahil hindi natin alam kung last term na nga ba ni Mayor Joy Belmonte ngayong taon, no? Kasi hindi naman natin siya masyadong ina-update ngayon at wala naman tayong pakialam kay Mayor Joy Belmonte kung kanyan nga ba or kung ito na nga po ba yung kanyang last term or second term or kung ano man yan, dahil ang mahalaga rito ay updated kayo sa mga ganitong balita, no, na kaya pala nagpapalakas ngayon itong si Arjo Atayde sa mga sa mga taga QC, dahil kaya nga po pala niya ginagawa itong sabihin lang natin na relief operation matapos yung issue ng flood control project. At ito naman yung paraan niya para mawala o matanggal yung inis sa kanya ng taong bayan, no? Para next time, kapag ginamit niya ulit si Min, baka sakaling baka daw manalo ulit siya dahil kay Min. Alam na natin yan, na yan yung kanyang ginagawa taon-taon kapag once na tumakbo siya or halimbawa doon sa kanyang first term, di ba, sa kanyang unang pagtakbo, ginamit niya si Min. Ngayon naman, sa pangalawang pagkakataon, ginamit niya naman itong si Min. Same strategy. Next time, sa 2028, no, mga kaaldab, gagamitin na naman niya itong si Min sa 2028 na kung saan namabalitang tatakbo raw itong si Arjo Atayde bilang isang mayor matapos nga pong gusto niya raw mag-level up agad. Hindi niya kailangan yung kanyang last term, hindi niya na tatapusin yung pagiging congressman niya, kundi after ng 2 terms, parang gusto niya agad na maging mayor ng Quezon City kasi baka mas malaki yung kickback kapag naging mayor, di ba? May mga may mga nagre-request nga daw kay Mayor Joy na ito nga pong si Direk Carvalho gusto raw ipakulong daw ni Mayor Joy ito raw yung kanyang request kay Mayor Joy ni dating Director Mr. Carvalho, no? Na talaga namang ito yung isa sa mga request niya na ipakulong daw itong si Arjo Atayde dahil sa mga ginawa nitong kalokohan at kabalastugan na pagnanakaw sa kaban ng bayan ayon sa post niya. Yan po yung aking pagkakaintindi doon sa post ni Direk Carvalho.